Sa isang maaraw na hapon, isang biyahe sa cable car ang naging nakakakilabot nang bumagsak ito ng daan-daang talampakan sa ilang segundo na trap ang mahigit 100 pasahero sa loob. Sa pagtatapos ng biyahe, isa na lang ang matitirang buhay. Habang iniimbestigahan ng awtoridad ang nangyari, lumitaw ang tanong kung may mas masamang puwersang sangkot sa insidente. Ang cable car ay puno ng 15 na pasahero, kabilang ang ilang pamilya at isang batang magkasintahang engaged. Sabik silang sumakay para sa inaasahang masayang biyahe, may tanawing kumikislap na lawa ng Maggiora at malalayong bundok ng Alps na may niebe. Mahigit 5 dekada nang dinadala ng cable car na ito ang mga turista sa landing station ng Bundok Matarone. Ngunit ang biyahe ngayon ay mag-iwan ng kakaiba at pangmatagalang alaala. Nagsisimula ang biyahe sa Lido de Cartiano sa Lawa ng Maggiora, umaakyat na humigit kumulang 2,600 at 25 talampakan papunta sa halfway station sa Nayon ng Alpino. Pagkatapos, lilipat ng cable car ang mga biyahero papuntang tuktok ng Matarone. Hindi malilimutan ang biyahe habang nakasabit ang mga pasahero sa taas ng magagandang tanawin ng mga dahon, dahan-dahang umaakyat ng bundok. Tumatagal ito ng mga 20 minuto, umaakyat ng halos 4,000 at 500 talampakan. Nagbukas ulit ito 1 buwan matapos magsara dahil sa COVID-19 at sabik ang mga pasahero sa magagandang tanawin. Hindi nila alam na may aberya na ang cable car simula na magbukas ulit ang serbisyo. Paulit-ulit na nagkakaroon ng aberya ang emergency braking system dahil bigla itong kumakapit at humihinto ng walang dahilan ang funicular. Nagtiwala ang mga pasahero sa kaligtasan ng mga gondola dahil walang malalaking aksidente sa mahigit 50 taon ng operasyon. Ngunit sa araw na ito, may nangyaring matindi habang papalapit ang biyahe sa tuktok na Motoroni bandang alas 12:30. Sa huling bahagi ng biyahe, naputol ang haulage cable ilang talampakan lang mula sa cableway station dahilan para bumagsak ng walang kontrol ang cabin. Walang kontrol na gumulong ito, bumangga sa post sa higit 60 milya kada oras bago tuluyang bumaba sa matarik na dalisdis ng mga 180 talampakan. Biglang huminto ang pula at puting cable car nang bumangga ito sa mga punong spruce, kasunod ng makapal na naputol na kable. Ayon sa mga saksi, may malakas na tunog ng maputol ang kable dahilan ng pagbagsak ng cable car pabalik sa dalisdis ng bundok sa nakakakilabot na bilis. Ang dating tahimik na tanawin ng bundok ay naging isang tagpo ng pagkawasak. Nagmadaling dumating ang emergency responder at pulisya. Umaasang may masasalbang buhay at may imbestigahan ang sanhi ng aksidente. Pinahirap ng lupain ang pagsagip at pagtugon sa insidente. Ang sistema ng cable car ay matatagpuan sa gilid ng isang matarek na bundok at hindi madaling marating ang lugar ng aksidente, bandang 1:15 ng hapon. Dumating ang emergency services at nadatnan nila ang kalunos-lunos na sitwasyon. Sa gitna ng guho at kalat, natagpuan ng bangkay ng 13 tao sa paligid ng lugar. Sa gitna ng karahasan, 2 batang natagpuang buhay pero malubang na sugatan. Dinala sila sa pediatric hospital sa Turin kung saan namatay ang isa sa mga bata makalipas ang ilang oras. Si Ethan Biran, 5 taong gulang na tanging nakaligtas, ay natamo ng maraming bali sa buto, ngunit nabuhay dahil sa pagmamahal at proteksyon ng kanyang ama ayon sa mga ulat. Pinrotektahan ni Ahmed, ama ni Ethan, siya mula sa banggaan sa pamamagitan ng mahigpit na yakap. Sa ginawa niya, nailigtas ang bata mula sa puwersang pumatay sa ibang pamilya nila kasama ang ina ni Ethan, kapatid at mga lolo't lola sa tuhod. Matapos ang insidente, nagsimula ang tuloy-tuloy na paghahanap ng sagot. Natukasan ng investigasyon ang nakakakilabot na katotohanan, isang sapot ng kapabayaan at kawalang pakialam sa buhay ng tao. Ipinakita nitong luma na ang maintenance reports at hindi nagawa ng cable car company ang lahat ng kailangang pagkumpuni at inspeksyon. Ngunit ang pinakamalalang natuklasan ay ang paglabag sa safety protocol na sana'y nakaiwas sa aksidente. Natuklasan na sinadyang i-deactivate ng kumpanya ng cable ang otomatikong emergency brake dahil sa paulit-ulit na aberyang naranasan nito sa buwan bago ang aksidente. Kaya para mapanatiling tumatakbo ang serbisyo, isang clamp na hugis tinidor ang ikinabit sa preno para hindi ito gumana.
Hindi ito ang unang beses ginamit ang manual override na kadalasang ginagamit tuwing may maintenance at may tao sa loob. Ipinapakita sa video ng isang Swiss cable car technician na ilang beses nang ginamit ang paraang ito mula 2014. Ibinunyag ng video na ang cabin na sangkot sa aksidente, pati na rin ang isa pa, ay nilagyan ng forks habang maraming beses itong tumakbo na may mga pasahero sa loob. Nakagugulat 2 linggo bago ang insidente, sa pamamagitan ng video surveillance, natuklasan na ang cabin 3 ay gumawa ng 300 at 20 biyahe na may nakapasak na forks. Ang paglalagay ng fork sa braking system ay napatunayang pabaya at mapanganib na desisyon na walang konsiderasyon sa buhay. Ayon sa piskal na kasama sa investigasyon, gumamit ang Cableway Company ng pansamantalang solusyon dahil sa isyung pinansyal. Dapat sana huminto ang sistema at naayos ang aberya sa preno. Dahil taginit, ang pagtigil ng operasyon ay magdudulot sana ng magastos na pagkaantala sa kumpanya. Dahil dito, direktang naging sanhi ng aksidente ang desisyon dahil sana ay gumana ang emergency brake kapag naputol ang kable na posibleng nakaiwas sa trahedya. Ibinunyag ng isang eksperto sa kaso na kalawangin sa loob ang kable na humihila sa cable car at hanggang 68% ng mga kable ay talagang sira na. Ayon sa mga investigasyon, nangyari ito dahil ang mga maintenance check na dapat ginagawa tuwing 3 buwan ay hindi raw naisagawa sa loob ng 5 taon. Ayon sa maintenance company ng Aerial Tramway, isinagawa nila lahat ng kinakailangang maintenance check bago ang aksidente, kabilang ang magnetic induction test ng mga kable noong Nobyembre 2020. Nagsagawa rin sila ng simulation ng Desyembre 2020 upang makita kung automatikong aandar at hihinto ang emergency brakes sakaling maputol ang howling cable. Bukod sa pagkasira ng towing cable at presensya ng mga fork, binigyang diin din ng ulat ng aksidente ang kakulangan ng data recording. Natuklasan na ang event recorder o black box ng cable car ay hindi nakapagpanatili ng datos para sa kinakailangang panahon na 1 taon. Ang datos bago ang Oktubre 6, 2020 ay nabura noong isinagawa ang mga technical na aktibidad at walang nagawang backup. Ang limitasyong ito ay naging hadlang sa masusing pagsusuri ng performance ng cable car at posibleng mga babala na hindi napansin 5 araw matapos ang aksidente. Inaresto ang may-ari ng cable car, hepe ng maintenance at technician dahil sa kasong pagpatay at kapabayaan. Pinalaya rin sila at naghihintay ng formal na kaso pati ang 2 kumpanyang inakusahan sa pagpapatakbo ng tramway. Maaring magtagal pa bago magkaroon ng pinal na desisyon habang tuloy ang legal na proseso. Ibinunyag din ng ulat ng aksidente ang isa pang nakakabahalan katotohanan. Walang safety measures ang cable car para protektahan ang mga pasahero kapag nahulog kaya posibleng lumala ang pinsala ng mga biktima. Kaya, maring inirekomenda ng ulat na lahat ng cable car system sa mundo ay magpatupad ng safety system para maprotektahan ang mga pasahero sa ganitong sitwasyon. Samantala, ang batang nakaligtas ay nasangkot na yon sa matinding alitan ng pamilya ng ina at ama. Ayon sa ulat, dinukot umano siya ng lolo sa ina at dinala sa Israel nung 6 na taong gulang pa lang siya. Nagkaroon ng kaso at ibinalik si Eitan sa Italia noong Disyembre 2021 sa pangangalaga ng kapatid ng kanyang ama. Simula noon, nakatanggap na si Eitan ng 1 milyong euro ang unang bahagi ng kabayarang ipinagkaloob sa kanya ng kumpanya ng seguro ng cable car. Pinaniniwalaang ang kabuuang inaasahang kabayaran ay maaaring umabot sa 10 milyong euro. Ang aksidente ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng mga aerial cableway. Para sa batang lalaking nakaligtas sa lahat ng pagsubok, ito ang araw na kumitil sa halos lahat ng mahalaga sa kanyang mundo. Panurin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.